Yan, nasa expressway po kami. Ayan. Expressway. Kwento lang natin yung experience natin ngayong araw. About sa tutorial ng pag nagda-drive, pag nasa expressway, mga delikadong lugar. Hindi pa pwede dito yung patanga-tanga. Bukod doon. Unahin na natin yung kasi lumambot po yung gulong namin. Okay. Medyo maingay itong jeep. Lumambot yung gulong. Nung pina-vulcanize namin, may 2 butas. Hindi pa ako Screw. Ang lalaki ng screw. Mataba. 2 pa. 2 pa yung nakakapagtaka. 2 magkaparehas. 2 magkaparehas. Diba? Kumbaga, tornilyo yan. magkasama sa kalsada tapos nagulungan. Masaklap nun, pina-double patch nung vulcanizing. Ibig sabihin, yung 2 butas pumapatak ng 1-2. Grabe naman yun. 1-2 talaga ang binayaran namin. At hindi yun kwentong kayabangan. Kasi baka sabihin ng ibang driver, 1-2, saan ka nakakita? Vulcanize 1-2. Kaya nga Diba? Ito na. Ayan. Balik tayo dito sa kalsada. Okay. Mga tol, ganito yan. So, ang pagdadrive kasi parang ugali ng tao yan. So, may mahinahon, Pagdadrive may magaspang, at meron namang ang kupad. Okay. Pag-aralan natin ngayon yan. Saan tayo muna mag-uumpisa? Ayan, nakikita nyo yan, medyo crowded yung sasakyan. So pag mga ganyang senaryo, dapat stay on the lane lang tayo. Stay on the line. The lane, ha? Stay on the lane. So, parang ganito, para maiwasan yung bulagaan ba? Tsaka gitgitan. Tapos, tamang distansya lang mga tol, ha? Nakikita nyo naman yan. Yan, ganyan distansya. Yan yung tinatawag na braking, yan. Yung tamang brake mo. Pag nasa expressway kayo, wag kayong didistansya isang kotse, ha? Huwag. Kasi bangga na kayo nung pagpreno nyo. Isang kotse pagitan, no? Tapos, i-consider nyo yung bigat ng sasakyan ninyo, siyempre. Tatantay mo kung kaya ng preno kasi mabigat yung dala mo, Yan, may sumenyas, may sumenyas na. Ibig sabihin, veterano yan. Kasi, iba yung pasok niya, Pero, baga talagang veterano. Ito, hindi nagsenyas yan. Pero, makikita mo yung galaw niya, veterano, di ba? Okay din, medyo safe. Safe. Nakita niya, medyo mabagal ako, kaya sinamantala niya. Unti-unti siya ng Sinamantala niya, sinamantala niya yung pagkakataon na dumadaldal pa ako. Di tsaka, Pero tignan mo tong truck na to. Pakita natin. Ano kayang gagawin nito? Suwabe din. Suwabe. Okay. Hindi magaspang. Kasi masasabi mong suwabe, hindi galit yung makina niya. Hindi galit. Ganun yun. Ayan, medyo malayong distansya natin mga tol. Dito nga pala sa expressway, mapapansin nyo, mayroong nakalaang guhit, lane, para sa mga truck. Ibig sabihin, kaya pala mga truck yun nandito, no? Ayan, usually sila ay nasa gitna. Yun. Okay? Siguro ang dahilan bakit sila nasa gitna, kasi yung gawing kanan, usually yan, mga mag-i-exit. Yung mga nandito naman sa left lane, dito sa pinagpwestuhan natin, ito naman yung fast lane. Fast lane, ibig sabihin, malayo ka pa sa exitan mo. Kaya ka nandito. Kaya ka medyo mabilis dapat. Ngayon, ang nangyayari dito, pagka medyo mabagal ka, it's either senyasan ka ng ilaw o businahan ka. Nang nasa likod. Nang nasa likuran mo. Kaya tulad ditong ginagawa ko, medyo mabagal na pero nandito ka sa fast lane, layo na ng distansya ni Tulo. Malayo na. Kaya dapat medyo bilisan natin, nakakahiya sa likod Baka mamaya may umovertake sa'yo, tapos i-cut ka. Di ba? May ganun nabuwisit sa'yo nabagot sa likuran. Overtakean ko na nga ito at pabagal. Natoringan na sa fast lane. Sa simula po ng video natin, nandito tayo sa fast lane. Ilang minuto na tayo, hindi pa tayo lumalabas sa ating line.
stay in the lane talaga, no? Stay in the lane tayo. Malayo-layo pa. Ingat lang sa pagdadrive. Tapos dapat nasa condition kayo. Hindi kayo puyat katulad ko. Walang tulog kagabi. Walang tulog kagabi. Hindi, totoo yun, no? Malaking bagay yung ano. Pero di rin naman maiwasan yung ano. Diba, puyat ka, tapos kailangan mo mag-drive. Nangyayari talaga yun, no? Oo. Pagka ganun, hanggat meron kayong may isasamang kausap, isama ninyo. Yun. Oo, yun po ang pinaka ano. Ngayon, kung talagang wala kayong makakuha kasama, no, mga tol, ganito gawin nyo. Magdasal kayo para meron kayong kasama. Tama yan. Dasal muna. Yan ang pinaka-safe sa lahat. Huwag makakalimot na. Number 1 rule sa pagdadrive. Sabihin mo kay Lord, Lord, padalan mo ko ng mga angel mo. Yun. Para ingatan ako sa pagdadrive. Hindi, tsaka ano, kung talagang ano, nakakatakot talaga mag-drive sa ganito, ha. Oo. Kasi konting pagkakamali mo dito, tapos sa buhay. Nandamay ka pa, no? Nandamay ka pa. Kumbaga, nandamay ka pa. Kasi di mo naman pwede siluhin yung kamatayan mo dito. Ang dami dumadaan. May ikit-ikit kung ikaw lang, no? Oo, kasi yun ang nakakatakot doon. Yung ibang ano, madadamay mo pa. Nakakatakot din. Kaya talagang ano, doble ingat pag gagano. Kita nyo itong isa, oh. Pero kung titin na, kala mo, nahiya. Tsaka ano, nag-alangan. Kakaliwa na sana siya, sumay niya sa ng kaliwa. Nakita niya, fast moving na yun sa kanya, balik siya sa linya niya. Oo. Ang mga ganyan, kailangan medyo alerto tayo sa ganyan. Naintindihan naman natin yung ganyang pagkakataon. Yung tipong ano, pakaliwa na, ano. Tapos biglang nakita niya, medyo mabante yung sa kanya, mabante din siya. Ayan, umulan pa habang nagbablog. Yan. Pag medyo umulan, no? Ay, mas lalo tayong doble ingat. Ibig sabihin, slow down tayo ng konti. Slow down. Totoo yun kasi yan. Marami din na aksidente gawa dyan sa basang kalsada eh. Imaginein mo ha, kung ang driver wala sa kondisyon at biglang pabago-bago pa nun. Ang init kanina, biglang umulan. Maiirita yung driver niya. Baka malaki ang tendency na ano, disgrasya siya. Ako ano eh. Ikaw Lusap, ano bang ang masabi ko sa kalsada, kailangan hindi ka mainitin ng ulo. Kahit na halimbawang mali yung isa, nakita mo ng mali, huwag mo nang awayin. Kumbaga ano lang, hindi ka naman na ano eh. Kumbaga, oo, yung iba kinakarera pa. Oo. Ilang ano ko sa ano, mag-iingat tapos parang sinasabi niya, ako magaling sa kalye, ikaw hindi, parang gano'n. Oo, ganun. Huwag mainitin ang ulo. Wala pong gano'n sa kalsada. Lahat tayo pare-pares niya. Pare-pares tayong gumagamit ng kalsada eh. Ang dami niya, no? Lahat yan, mga driver. Ayan, no? Saka namang ikaw lang ang magaling mag-drive, di ba? Siyempre, walang magaling. Tanong mo. Tsaka importante dyan mga tol, malinaw ang camera mo. Ay, siyempre. Para yung mga nanonood sa'yo, masisiyahan, hindi malikot ang camera. Smooth yan eh, smooth. Smooth, no? Diba? Ikaw na may ganyan cellphone, sana all. Sana all. Diba? Medyo ano, maganda ang takbo ng dali ng ano ha, sa mga sasakyan ha, wala akong nakikitang yung ano, diba? Yung medyo ano. Yan. Safe ba yun? Safe? Namreno tuloy yung ano, sa likod Oo, nag-alangan. Mali yan bro. Hindi maayos yung pagkakapasok. Mali. Kasi kung hindi siya mamemreno, baka abutin eh. Alam ng driver yun, kaya namreno siya kasi alanganin. Yun ang tinatawag na swerving bro. At ito pala ha, napanood ko lang sa TikToker. Yun no. Ang sabi niya, ang swerving ay hindi violation. As long na siya ay ginagawa mo ng may pag-iingat. Yun ang sabi niya. So yung swerving pala, usually inaano sa driver, swerving yan boss, sasabihin sa'yo ng mga traffic enforcer.
Eh di siyempre tayo, palibasa hindi natin alam. Ay, pasensya na po. Tsaka hindi mo daw siya matatawag na swerving. Kasi dahil broken line yan. So, pwede ka talagang mag-change of lane. yan. Broken line na, tapos lumipat ka ng dahan-dahan, okay yun. Okay. Pero kung yung ang paglipat may biglaan, ibig sabihin, hindi ka sumenyas. Hindi ka nagbilang ng ilang segundo. Bago ka naglipat. Yun. Paano segundo? Halimbawa, hindi na swerving ang kaso mo nun. Hindi, halimbawa, tingin sa side mirror, tas bilang, ganun. Oo, mga 10 seconds. Mga 10 seconds, bago lumipat. Hindi para yung nasa likod mo makapag-prepare. Lilipat mo si Utol. Hindi, pagbigyan ka. Ibig sabihin, may tumatawag. Ayan. I-pause mo muna. Pause natin. Okay na ulit. Okay na, naka-play na to. Back to normal. Yun, so ano na ba yung topic natin? Di change topic tayo. Change topic na lang. Ayan, katulad yan. Tapos mga utol, importante yung mga brake brake light na yan. Tsaka ano, kasi kahit yan, nakikita ko na may kahit na, halimbawa, para sa akin, kahit na hindi ka babangga or kailangan mo mamreno ka pa minsan-minsan kasi check brake yun eh. Yan. Tsaka yung distansya. Safe distance. Halimbawa, safe braking distance, yun ang sabi naman. Check brake. Pagka na medyo napapalapit ka na, check mo na yung preno mo. Para maiwasan yung, nawala ng preno. Kaya na-disgrasya, nawala ng preno. Kasi yung iba, siguro, ewan ko lang mamemreno lang kung kailan malapit na paano kung nawala ng preno? Hindi na nakaiwas. Baka hindi kinaya ng preno. Yun ang doon, kadalasang nangyayari talaga. Baka hindi kinaya ng preno, tapos pag nabangga, ang dahilan nawala ng preno. Totoo, change of lane. Yan, safe yan. Pero yung ibang nag-change of lane, gusto nila nandun agad sila sa pangatlong lane. Hindi mo na nag-i-stay ng bagya. Dapat pa-isa-isa. Pa-isa-isa lang. Yan, tama, nag-change of lane ulit siya. Very good yung driver na yan. Magaling. Idol kita. Ibig sabihin, alam niya kung kailan siya papasok. Nandun na siya sa likod natin. Magaling. Yung iba galing dito, tatawid hanggang doon sa gilid eh. Oo, nakakasar yung ganun. Ibig sabihin, nakakasar, mali talaga yun. Ibig sabihin, parang inangasan mo lahat Parang ganun. Di mo na, wala kang pakialam sa mali yung ganun. Binabaybay po natin ng S-Lex. Yun S-Lex. Ito, Carmona exit, malayo-layo pa tayo. Siyempre, pupunta tayo ng Laguna. Kasi doon tayo sa ano bang exit natin? Hindi ko na natandaan. After ng Batino? Hindi ko matandaan eh. After ng Batino, mamaya makikita natin yan. After ng Turbina. Magandang takbo ng smooth, walang harabas wala. Kumbaga talaga. Kaso hindi gusto ko nisa kasi ang gandang tingnan yung sabay-sabay lang kayo. Hindi yung yung may isang maangas. May braking distance side dito. Whoop. Hindi, minsan masarap din tingnan yung mga gumagang-ganon kasi wow, swabe. Matry nga, matry. Lalo na yung mga nagbanggaan yun, mas maganda tingnan yun. Mas maganda tingnan siya. Mapapaano ka, Sabi ko sa'yo. Dahan-dahan. Sabi ko sa'yo, dahan-dahan lang. Maganda to. Flow ng Ay, aksidente di may iwasan. Nakaraan na si Vice Ganda eh. 4 daw sila eh. Nasa sakyan, inararo ng truck. Napasama pa si Vice Ganda. Ibig sabihin, nananahimik silang 4. Na aksidente pa. Inararo daw sila ng truck. Yan yung sinasabing, ikaw nga maingat paano na may mga kasama. Ayun, katulad nun, si Raul yung ba na yun sa likod natin. Sa likod natin. Binusinahan tuloy siya ng kotse. Bigla siyang balik sa line niya
Ibig sabihin, hindi. Lang bro, tayo nagdadrive lang ng ano eh. Masyado ka naman ano. Ano kang ano eh, kumbaga, ibig sabihin kasi pag lumilipat ka ng lane, naghahanap ka ng mabilis eh. Kaya mabilis diba? ka naman. Oh, ito, tala mo, saktong-sakto lang yung sasakyan niya, pero pasok eh. Ayan, change lane na naman siya. Tignan mo. Ayan, sa side mirror natin. Ayan, sa side mirror natin. Ayan, lumipat na naman siya. Gusto mag-overtake eh. Oo. To. Hop. Yan. Yun. Nakita mo yun? Ayan. Yung ba na yun? Nag-alanganin kanina yun. Bigla siyang balik sa linya niya. Siyempre. Kita ko siya sa salamin ko eh. Ano ba to? Nakasenyas ba to? Ay, naka-hazard. Naka-hazard. Ay, naka-hazard. Ayun o. Red plate pa, no? Oo, siyempre. Ibig sabihin, government ano yan? Property? Oo. Hindi mo pwedeng businahan yan. Mga ganun dati nga eh, no? Pag binusinahan mo, ikaw pa mali. Change of lane ng ano? Change of lane eh? To, walang pakialam din sa ano to, no? Dire-diretso lang din siya, no? Hindi siya nagbabadyang kasi mararamdaman mo sa galaw ng sasakyan kung gusto lumipat eh. Nalilito ko dito sa unahan sa atin. Tamo, naka-tail light oh. Naka-ano siya. Akala ko na may mereno. Wala. Baka naka-headlight o kaya naka-dim light yan. Nakabuhay yung ano. Hindi ko tuloy malaman kung na may mereno siya. Hindi, may ilaw naman pag naman marami. Oo, pero tingnan mo nakailaw na yan. Nakailaw na siya. Kaya akala ko na may preno na siya. Tapos, nung tumapak na siya sa preno, akala ko hindi na siya na may preno. Kasi nakailaw na yan eh. Yan, iwasan po natin yung mga ganyang nakakalitong pagdadrive. So, ang dim light po, pag nag-dim light kasi kayo, para kayong naka-headlight niyan. Ibig sabihin, nakailaw din yung tail light nyo. Ayun o, lumipat na o. Lumipat na siya. Nainip na. Baka siya na pinag-uusapan natin. Baka pa-exit na rin to. Pagka yan o. Pagka yan eh, kumanan. Pasok, kanan, luwag. Hindi pa. Nilagpasan niya lang itong naka-hazard na to. Oo. Siguro. Totoo. Kasi, ba't ka ba nag-hazard? Ha? Ganun yan. Ang purpose ng hazard, lusak, anong ibig sabihin niya? Para ano, halimbawa, hindi mo mawarian yung sarili mo, parang gano'n. Hindi mo alam kung tatabi ka. Oo, parang gano'n eh. O kaya, alisto dapat yung mga nasa tabi mo. Kasi naka-hazard ka eh. Ano ba ang tamang paggamit ng hazard? Alam ko, pag emergency rin yan eh, na ano eh, na... Halimbawa, nakaparking ka, o, di ba? Hazard. Yan, diba? Stop ka. Oo. Hazard ka. Diba? Pero sa inyo, anong tama talaga? Ang hazard, ginagamit yan. Tama, pagka yung tatabi ka, na nakapark ka sa tabi, hazard ka. Karaniwang ganun eh. At hindi dapat yung ginagamit, umaandar ka, tapos naka-hazard kang ganyan. Pero hindi, mga gobyerno, ganyan na rin yan. Lalat na yung mga, ano, hazard yan. Matutulin yung mga yun, naka-hazard. Yun o. Stay on the lane. Tama, pinaspasan niya. Naka-hazard kasi sira ako. Ang lapit. Parang naghahanap din ng kagitgitan eh, no? Tapos babalik yan. Tignan mo. Matindi nga, naghahanap din, no? Ay, magaling. Pit, no? Oo, naghahanap din na natin tutularan. Naka-hazard ka tapos banking ka. Oo, di ba? Siyempre, pag naka-hazard na gano'n, makikita mo naman sa dashboard mo, di ba? Oo. Posibleng hindi niya naman alam yan. Ayan,
tutuloy nasa likuran mo, hindi ka malaman kung anong purpose mo, kung anong gagawin mo, di ba? Kasi pag naka-hazard, pwede mabagal ka lang eh. Ibig sabihin, maintindihan ka ng mga nasa naka-hazard, overtake ka muna at mabagal to. Yung pala, pag in-overtake ka mo, overtake din siya. Tingnan mo, overtake ka na siya. Overtake ka na siya kasi naka-hazard siya eh. Anong gusto mong gawin ito? Yung mga... Police pala itong walang yan. Malamang, kaya malakas ang loob. Kasi hindi naman magaganyan niya. Pag sinita mo yan, siya pa mali. Siyempre. Ikaw naman, ba't mo naman sisitayin? Okay lang na. Ay, uy, putang ina, nakakatakot yung mga ganun ah. Yung maling tirada, boy. Hindi, pinaka-importante yan, marunong ka magbasa ng galaw ng sasakyan. Oo, yan, tulad yan. Importante yan. Alam mo siya. Ay, hindi pala. Siya ba yan? Nakaposo eh. Siya pala yun ah. Talaga naman oh. Matindi. Merong inoob. Matindi. Mahirap taluin yan. Tamo, lilipat na naman ka. Makakaliwa na naman. Kaliwa? Yan, nasa gitna na naman eh. Napapasok na naman ng kaliwa eh. Ibig sabihin, meron siyang sinusubaybayan. Tingin ko lang. Parang tayo sinusubaybayan eh. Kumbaga, inaano niya yung mga galaw ng sasakyan eh. Pag may obserbahan niya. Public officer. Public safety. Yun oh. Baka di ba? I-report ka kagad siya. Roger. Di ba pwedeng siyang i-report natin? Oo, pwede na. Ang ginagawa ng officer nyo. Ayun, nagkakadikit-dikit na ng sasakyan. Okay pa to, tignan mo to, patay ang niya. At least alam nung nasa likod, no? Na membreno. Ikaw naman dito. Ayaw niya. Overtaking only. Ang laki oh. Paano ka makaka-overtake nito? Overtaking only. Truck. Baligtad eh. Nasa kanan ng overtaking yun. Pagdating dito, no? Gobyerno rin yata ito eh. Sinusundan mo. No? House of Representative. Sa yan? Kongreso yan. Kongreso eh. Pero hindi mayabang, hindi siya gumamit ng red plate eh. Sticker lang. Pero sa mga MMDA, di obra yan. Si ano pangalan mo? Nervia? Nervia no? Marami na ngayon, maraming tinatalo talaga ang MMDA ngayon. Tinatalo din sila ng iba eh. Oo. Ano ba? Dapat buwagin na MMDA sabi nga nun. At saka pag MMDA ang nag-operation, kahit nasa gobyerno ka, tabi, bus lane yan eh. Kasi lisensya muna. Ganun na. Siyempre, naka-video, alam nila. Hindi kahiyaan na lang. Ngayon, babawi sila. Pero palihim, no? Ganun siguro nangyayari, no? Bigyan mo nga ng leksyon yan si Nervia. Nervia na yan. Libre na. Masyadong mapapil. Siyempre. Papabango ng pangalan. Kala mo sino magaling ang public ka. Ikaw, alam mo sa sarili mo mas mataas yung posisyon mo. Pero sa naman yung leader
department. Doon sa department na yun, wala ka rin, di ba? Pero ay mga ganyan, pakitang ano lang. Alam mo, sa lahat ng rules na may exemption talaga dapat yan. Exemption. Oo, baga kailangan madaling sabihin ganito ganyan, pero pag ikaw na nandun sa sitwasyon na yun, hindi mo na rin basta maano yung ano. Kailangan talaga marunong ano. Wala silang ano eh. Sasabihin nung nahuli, boss, konti konsiderasyon lang oh. Yun lang naman hinihingi namin eh. Diba? O sige, konting ano na lang din dyan. Konting kape na lang. Parang sa ano yun ah, Maynila yun ah. 2,000 tubos na ito. Pag tinikitan kayo, magse-seminar pa kayo. Yan ang mga pag narinig mo yung mga ganyan nga, Oh, alam na ano. sabihin mo na agad, kaysa naman mo ano na lang po, pasensya mo. Pwede nga na lang. Tapos tatanungin ka pa, ano ba magandang gawin natin? Siyempre, ikaw paano ko ba kayo matutulungan? Oh. Taga ano pa ho ako Baguio hindi ko kasi kabisado yung mga daanan dito. Hindi, ang kadalasan tutulungan ka, diba? 2,000. Tutulungan kita, gagawin ko na lang 1,000 para naman hindi bababaan ko yung bababaan ko yung violation mo. Ganun pa rin, tutubos ka pa rin ng isa-isa. Tutubos ka pa rin. Bahala pa rin. Sir, baka pwede naibigay ko na yung tulong. Kumbaga meron talaga pero yung minsan talaga yung mararamdaman mo sa tao na mabanggit mo rin yung boss, baka pwede natin pag-usapan. Anong pag-uusap ba yan? Siyempre ikaw Sir, baka pwede na ako bumalik dito. Nagpapakasakali ka na, sir, baka pwedeng bigay na lang ako ng pamilya. Oh. Tapos kailangan may nakagano ka na sa kahawa ka ng ganyan. Kaya yung iba daw, ang diskarte daw talaga nun. Pag abot pa lang ng lisensya mo, pagkuha, may makikita na sila. Pero dapat ganun. Hindi ako ang ginagawa ko. Nakita nila meron akong hawak. Pwede rin. Pero kasi pagka yung ano to? Nakalagay sa dapat hawak ka na. Hindi mo pa na may bibigay. Ipapakita mo lang na may pera ka na 200. Ibig sabihin, pwede na yan. Pwede na sa amin yan. Pag inabot mo at wala namang basbas, hindi mo gaganyanin yan. Wala. Ikaw hindi. Paano may lisensya mo? Ikaw talaga talo. Ikaw talaga talo kahit hindi ka nakipag-areglo no? Bawa nakipagmatigasan ka, no? Sige sir, tigitan nyo na ako. Ganyan naman kayo. Hindi naman uso pakiusapan dito no? Sa Manila, no? Wala talagang pakiusapan doon, no? Hindi ka gaya sa Rizal na babago ka lang dito, sige sa susunod na, next time ha. Ito lisensya mo, next time ingat na lang ha. Hindi ko kasi alam totoo naman ganun turista ka nga ganun sa Rizal, ganun kalawak ang isip ng doon. Hindi sila kuratong, no? Hindi sila tatapikin ka pa nun. Sige sir, next time alam niyo na po. Ayan. Pero ang tinutuluyan doon kasi sa Rizal merong tinatawag na warning. Yung warning na yon, yung ticket ng lisensya mo, doon sila magsusulat. Wawarningan ka kung kailan may date. Susulatan mismo yung ticket. Dapat pala dala mo yung ticket. Resibo. Doon nila resibo ng lisensya mo. Ayun. Doon mismo sila nagsusulat ng warning. Ngayon, pag nahuli ka ng pangalawa at nakita yung resibo, may date. Nawarningan ka na pala tutuluyan na kita. Ganun ang labanan dun. Hindi, ibig sabihin nawarningan ka ng same violation.
Hindi, basta may warning ka, ibig sabihin kasi kahit anong violation. Oo. Ibig sabihin, meron ka ng... Hindi ka pa nag-iingat una. Oo, kumbaga, halimbawa, kakasita mo lang pala ng nakaraan. O, wala pang isang buwan, nasita ka. Pagka nahuli ka, tutuluyan ka na. Ganun yung patakaran dun, sa Rizal eh. Tama rin. May warning na tinatawag. Tama din. Tama rin, no? Hindi ka gaya ng Maynila, wala. Talagang ano eh, peperahan ka o kaya ikaw mapeperahan. Ikaw yung ano, tutubos eh. Ganun yun. Ganun dapat naman talaga. Binubuklat yung ano, kasi doon tinitingnan kung may warning kayo. Doon sa resibo. Ibig sabihin, good driver ka. Kung may warning ka man at tumagal na, eh sir, anong date pa ba yung warning ko? Oh. Diba? Buwan na ho yan. Ibig sabihin, ano na ba na pa ako nagdadrive na wala akong ano? Oo, kumbaga sir, Hindi, another warning na lang. O sige, pagbibigyan kita. Oo. Pero kung ano, wala pa isang buwan at pasaway ka. Ang pinakamasaklap na violation dyan, yun ano eh. Oh, naka-helmet ka, wala ka namang motor. Yan, mahirap no? Mahirap na, masarap, di ba pwede ano yun? Hindi sir, kahit walang motor, nag-iingat lang ako ba? Mahirap na. Hirap na, ang dami sasakyan eh. Yeah. Yung mga nandi, may nag-viral lang, mga nanguhuli, mga traffic enforcer, mga naka-helmet. Ewan ko kung anong pauso nila. Oo nga, na-viral yun ah. Sila yung naka-helmet eh. Hindi, mga traffic enforcer, dapat talaga yan naka-helmet. Naka-helmet talaga. Para pag nabangga sila, ano na lang, protection. oo. Protection din nila. Oo, nasa kalsada sila eh. Pero meron na namang nangyari. Meron nagsabi, wag na mag-helmet lalo na sa mga subdivision. Para ika makikita sa CCTV. Ay, totoo yun. Di ba? Oo, sa subdivision, pinapahubad talaga ang helmet. Ganun din sa amin, sabi na nga nun. Kasi dumadami yung kaso na Oo, kasi hindi nakikilala eh. Pasok ng subdivision. tago ng mukha eh. Yung plate Nakapagtago. number, gasino lang baguhin na yan. Oo. Mas maganda talaga yung mismong tao. Kasi minsan may plate number nga. Malalang investigasyon pa yun. Diba? Yung tao ang kailangan, hindi yung sasakyan. Batino na pala. Buti nabasa kayong Batino. So, mga tol, Okay. ito na. Pakita ko sa inyo yung tamang change of lane ha. Sige. So ngayon pa lang, sisenyas na ako ng kanan. Pero ilang kilometro pa yung exit ko. Ayan, nakita nyo, tinalagpas ko yung isa. Yun o. Yung isa, tingin ko sa side mirror ko, malayo pa. So, yan, change of lane na ako. Ngayon, iisa pa ako. Isa ka pa. Oo, iisa pa ako ng lipat. Pero maya-mayang konti. Okay, so siguro pwede na to. Okay, change of lane na ako. Pero may nakaano kasi sa gilid ko eh. Titingnan ko kung magbibigay. Ayan, bumusina, di ba? Bumusina. Ipahabantihin mo muna yung siraulo na yan. Sira. Kala mo siya hindi lumilipat ng lane, no? Oo. Okay. Kahit bumusina siya, at least alam natin na may katabi tayo. Hindi, tsaka Diba? inaalalayan ko siya na Oo. mauna ka na kasi, bagal mo eh. Oo, Ganun. parang gano'n, no? Kita nyo naman, binusinahan tayo pero Yeah. nakasenyas tayo ng Hindi. ilang segundo na. Oo, meron kasi na lumilipat ng lane. Pag nabusinahan, magugulat. Uy, may katabi pala ako. Oo, di ba? May mga ganun. Pero Babae tayo, kasi to, hindi oo. marunong mag-drive. Pero tayo, para safe, kahit na bumubusina sa likod natin, sa katabi, alam Alam mo naman, aagawan ng kalsada. naman natin. Ayun o. Toyota Vios. Ito, Venus. Yan sa atin. Si ate. Na... Ito, nakita natin. Sumenyas. Pwede na yan. Yung tunog ng busina, may tamang ano, teka.
Sige, sige. Ha? Ah, meron pa. Oh, Hindi na ubusan ng load to. parang kanina 187 na lang ah. Ay, kasi 214. yung tamang pagbusina, kung gusto mong mapansin ka, tit tit, yan okay na yun. Pero yung tit tit, ibig sabihin yun. Para may galit, may galit. Sa ibang bansa nga, ang ibig sabihin daw ng busina, yung may mahabang busina, parang nagmumura. Parang nagmumura. Hindi, kahit dito naman yung pagkakaintindi naman natin dito, ganun eh. Nagmumura, di ba? Yung mabusinahan ka nga lang ng truck, kaya kala mo galit na galit eh. Yung tipo pag busina sa'yo, beep! Sige na, mauna ka na! Ganun eh. Busina na busina eh. Hindi, ano naman yun, yung sadyang malakas lang talaga busina nila. Kaya akala natin eh. Hindi, yung haba ng busina. Oo, yung haba. Doon binabase yun, kung galit. Yung tit-tit, yan, okay na. Beep beep! Oo, da. Pero yung hirap yun. Tsaka alam mo, dyan sa busina, dyan mo malalaman kung babae, lalaki yung driver. Paano nalaman? Paano mangyayari yun? Diba? Sabi ko sa'yo eh. Ibig sabihin, sa busina makikilala mo kung sino nagdadrive, na babae o lalaki. Oo. Bah, busina lang ang basihan ha. Pag ang tunog ng busina ay ti ti ti, wala, di alam mo na kung ano ang driver na, di ba? Kaya pala yung babae. Tama. Iba yung tunog nung sa babae. Anong tunog sa babae? Medyo sabog, di ba? Medyo sabog. Yun, malalaman. Doon talaga ano. Pag sa lalaki, ti ti. Sa babae, joke lang yun ha. Baka naman maniwala ka sa akin ha. Kaya ka na ano eh, kumbaga yung iba nga ano no, para lang makilala. Bawa, nagmamaniobra, nagpapaliko. Ngayon, sisilipin ng mga driver na ano ba to? Tagal-tagal naman ito magpaliko. Kaya pala eh, babae. Ano ba, may mga ganon. Ibig sabihin, kahit 10-10 dyan, sisilipin nila yan. Kasi, ano ba to? Ang tagal magpaliko na ito ha. Di ba, may mga ganon. Babae pala. Ibig sabihin, hindi na nakapagtataka, no? Kumbaga, bahan na lang yung pasensya pagka babae. Pagka babae. Ano to? Hindi ko magamit ng signal light. Ay, baguhan pala. Baguhan pala. Paano kung malalaman kung baguhan? Alam naman tanongin mo. Ayun. Di ba? Pagka baguhan, maanong ano nun, maanong busina nun. Hindi mo malaman. Maingay. Ganun bumusina yun, mga baguhan. Baguhan, ganun no. Pero pag mga professional na may tono na yun. May tono na? Ganun ang mga busina nun. Yan ha. Hi. Kinong. Kumakaway sa'yo, hindi mo kinakaway. Sa piece of blood. Malapit na tayo ah. Kailan ba tayo nag-video sa expressway no? Kalagit na, Alabang gano'n. Hindi, lagpas na pala tayo Alabang. 38 minutes na to ah. Ibig sabihin, gano'ng katagal yung biyahe natin nasa Alabang tayo. Isang oras na dapat yun. Isang oras no? Pero takbong pogi lang no? Pogi lang. Pero yun mo, expressway, lumipat lang lane nung sports car. Ano na, di ba? Nung pa-exit na. Pa-exit na, yan mga tol ha. Kita nyo, pagpasok namin ng expressway, nagpunta na agad ako dun sa express lane. Dahil malayo pa yung exit na to. Diba? Tapos nung pa-exit na kami, mga 1-2 kilometro, nagsenyas na ako ng kakanan. Kaso, si ate, hindi yata marunong mag-drive. Hindi ka pinagbigyan. Sumenyas muna ako. Nagbilang ako ng ilang segundo. Tiningnan ko muna yung sasakyan sa side mirror ko. Bibilis ba siya o babagal. Abay, bumusina. Talaga dapat, mabanti ka na or
maglaylo ka. Oo. Kasi pag nakita kong nag-minor ka, o di saka ako papasok. Papasok, siyempre. Yung nangyari. Mararamdaman mo yun kung magpagbibigay. Ang nangyari, oo, yun. Ang nangyari, bumusina eh. Pinilit na hindi ka pa, ano, no? Ang bagal naman. Parang ang ibig niya sabihin, hindi ka marunong mag-drive. Teka lang, diyan ka lang, relax ka lang. Parang gano'n eh. Ay, nakita ko naman babae. Mahaba ang pasensya pagdating sa babae. Normal naman yun. Yung tipong galit na galit ka na pag nakita mo babae pala. Papapalo. Pala ko lalaki. Kasi kung ikaw ay marunong talaga mag-drive, it's either senyasan mo ng ilaw o kaya yung busina mo titit. Yan. Tapos edi aabante ako. Hihintayin ka naman nun eh kasi kakanan siya, hindi siya pwedeng umabante doon pa sa kakanan sa kung lumagpas na siya. Yun po yun mga tol ha, tatandaan nyo po yan. Marami tayong natututunan ha. Siyempre medyo naniniwala naman ako ang galaw ng mga driver halos pare-parehas lang din naman yan. Kasi pare-parehas tayong nasa naniniwala ako sa ganun. Respeto lang po yan. Kaya po yan sumenyas ng kanan dahil kakanan talaga yan. Pero meron po sumenyas kasi nilipat ang lane eh. Yun po talaga nakakaasa. Nakakalito. Hindi mo maintindihan kung saan ba talaga siya eh. Pero nandito tayo sa anong tawag dito? Bypass road? Bypass road. Sa Bukal. Ayan o. Kamukha. Bypass road. Mukha ni Prime. Bato hindi magpatakbo yun ah. Parang umuusok yung puwitan yun ah. Baka na duduming yung driver. Anong chinecheck mo dyan brother? Ito, ang daming sasakyan na natin, no? Ayan o, ayan na naman o. Pero maporma rin talaga, no? Ano din siya? Tama naman yung pogi. Ayan pa o, ayan mas pogi. Di ba? Yan ang harness. Hindi, maganda rin yung ano, yung mga design, no? Ito old model na pero ganun din yan. High-ace din yan. Ang dami, no? Yung mga ganun, no? Kaya lang mas makipot. Mas makipot yan. Dati ganun sanay ang tao, ay ngayon lumabas to. Ito, dito nga nung may mga naisasakay ako. Ganda nung sasakyan mo sir. Pag ano yan, bibiling ko, sabi nila. Yung ganun, no? Kasi, tatlo sa unahan, sabi nila. Ayan, oo, ayan o. Legal po yan kasi tatlo po talaga ang seatbelt dito sa unahan. Legal yan. Driver plus dalawang. Ay sa kotse, hindi legal. Oo, bawal. Bawal. Kasi dalawa lang ang seatbelt mo. Ibig sabihin, kung ilan ang seatbelt, eto, parang nakarehistro to eh, no? Oo, nakarehistro ng tatlo. Yan talaga yung standard niya. Kaya hindi ka pa pwedeng sitayin ng ano. Tatlo sakay mo sa ano Tatlo kayo dyan sa unahan na. So may mga ano pala yan, na-process pala yan. Parehistro siya ng tatlo sa unahan. Bago ilabas tong sasakyan na to, pinagplanuhan na talaga nila ito. May kasunod nga tayo sa likod, kamukha ni Prime. Kamukha rin na Prime. Talagang astig yung kanya, mayroon pa siyang fog light yung sa gilid, no? Yun naman yata talaga ang purpose, no? Kaya parang butas yun eh, no? Para visible. Lagayan ng ano. Ito meron din to eh. Sasalpak mo na nga lang. Kaso hindi mo na bumili. Malapit na kami, siguro mga 10 minutes na lang o 13 minutes kasi nandito kami, naka-waste kami 13 minutes na lang. Mukhang gusto kong overtigan. Papakitaan ka ng mga galawang malupit, no? Ayan o, kamukha ni Prime. Maharurot mo, Matulusak na, maharurot pa, no? Matindi yan. Yan po, yung timpulisi ko. Timpulisi. Ano yan? Ano yung kung natin gagayahin yan, pabulusok, tapos sabay kakaliwa ka. Oras sa'yo yung ano. Ang bilis-bilis mo magpatakbo. Kakaliwa ka na pala, overtake ka pang ibig sabihin, dapat taglaylo ka na. Napapamura yung kasunod sa Agam. Paano ka talaga eh. Nakita nyo yung mga tol? Oo. Inovertikan ako sa kanan ha. Yun no.
Antulin na, matulin kami pabulusok dalawa. Pabulusok. Pabulusok pa. Ano yun ha? Sabay, Tapos sabay kakaliwa kang pagbaba, biglang, paano kung ano, hinabol-habol mo siya, di sinalpak mo siya. Mapapaupin yun naman. Mapapaganon ako eh. Okay, siguro nagmamadali talaga yun. Mali yung pabulusok na. Galing ka pa sa kanan, doon ka nag-overtake. Tapos, bigla kang sa swerving, yun ang swerving. Yun ang tawag yung swerving. Yan ang swerving talaga. Yun Pagka talaga. kayo nagkasabitan, talon-talo yung sira ulo. Mas maganda kung may ebidensya. May dashcam tayo mga brother. Yun, kaya nauso rin yung dashcam. Tapos may vlogger pa tayo. Diba? Ayan pa. Overtake siya, sabay pumusina kasi may lalabas. Alanganin ka naman kasi. Magal. Sus, Ginoo. Paano kung di kita nakamit. Kinang nakimit. Yung pala swerving, no? Biglang overtake, no? Ay, biglang cut. Overtake, biglang cut, biglang kaliwa. Yan ang pinakamasama sa lahat na ginagawa. Talaga. Kahit nasabihin na safe yung mga banat mo, ibig sabihin bawal pala yun, no? Hindi nga safe yun eh, no? Di mo na-videoan yung kamukha nito? Yun ang magandang eh. Alin? Nakita ko yung pangalan niya sa likod, Timbulisik. Kung sino ka mang animals ka. Na-videoan ko. Galing, no? Pag overtake nga rito binidyoan ko siya tapos nung pag binidyoan ko siya hanggang sa maluwa na siya. Pabulusok yun mga tol Pabulusok guri mo. Buti nahabol ko pa ng preno ko. Ito okay lang to eh. Ibig sabihin slow down naman. Nakabulusok, nakasilinyador siya. Oo, diba? Nakasilinyador bumuha. Huwag niyo pong gagayahin mga tol Sesya na kayo talaga ako eh. Napabusina tuloy naman din. Pabusina ako ng pipi! para malaman niyang mali yung ginawa niya. Yun tama. Talaga naman. Akala ko nung una, pinupuri-puri mo pa. Yung pala gagawa ng kalaw. Ayos, ang ganda nito Di ba? Pinuri-puri mo pa eh. Gagawa pala ng hindi maganda. Yari ka sa mga followers namin. May followers ba tayo? Parang wala Dumami na nga. Simula nung may nanood diba ng Alam ko kung si Brian na may gawa nun. 1.4 diba? Oo. 1.4. Yung naiya, no? Oo. Simula nun 50 na dagdag eh. Sa subscriber? Oo. Wow. Ano lang ako eh. Nasa 530 lang ako eh. Ngayon 530. 600 na. Ilan na ba ako? Marami na. Oo. Simula nga nun, sabi ko, ibig sabihin 1.4 to. Ibig sabihin, ng subscriber. kahit mga 3% man lang sa mag-subscribe, di ba? Yun, nadagdagan. Kanta ko nga 50 yung nadagdag. Tapos hindi ka na nag-upload. Wala tayong kanta. Ano? Pwede mo naman i-vlog. Kalusak. Kasi yung pong aming singer lumagay na basta sa... pinaka-importante dyan yung account. Laging hindi nawawala. Kaalagaan mo pala kasi may validation, kumbaga expiration. Hanggang 6 months pag hindi ka nag-upload. Pwede pala nating anong dahilan bakit nawala yung natin. Pwede natin lagay si dyan. Ito na. Andito na tayo sa destination. Marami ng mga salbabidyang inaarkila. May mga kubong paggawaan ng kubo. Ba't kaya hindi ka bumili ng gano'n, no? Masarap ng gano'n. May plano sa Alfonso ko ilalagay. Kasi yun, tamang relax ka talaga dun, no? Sa Alfonso ko ilalagay nga lang. Hindi ko saktong-sakto yun sa bintana sa labas, di ba? Kasi hindi sa atin yung harap. Ba sabihin, pinapalaki na yung sakop natin, no?
Bagay, yung sampayan dun, titibagan din yun, no? Wala, tanggal yun. Ibig sabihin? Doon yung kay ano, no, Bobby's, no? Oo. Kanto na yun. Ibig sabihin? Natandaan mo ba yung kanto dito? Ay, may ano pala doon. Minute burger pa yun. Minute burger ata. Man. Pag nakita natin na actual yun, naaalala natin yun. Wala, hindi pa to. Wala, hindi pa siya umabati. Oo. Ito, behave. Hindi pa siya pag-ibig yan. Pero pag medyo ngumuso-nguso na siya, Mabubusin namin na. andok sa ata. Hindi pagka ganon. Andok sa ata, no? Palagay. Palagay ko, hindi pa. Ha? Kaya lang, silipin natin yung kakaliwaan. Ayun, hindi pa. Hindi pa to. Dito na. Ano ba yun? Oo, yan, aparte. Yeah. Ay, oo. Ayan o. Ayan ang mga gusto kong sasakyan eh. Avanza ba yan? Oo. Ayan. Ano? Bagong ano, expander. Expander. Mga ganun tsura ba? Kasi para sa akin, bumabase lang din sa laki ng tao. Kahit sa motor eh. Ayaw ano. Ayaw ano. Siyempre, babase mo rin yung ano mo, yung katayuan na height mo, no? Parang ganun eh, no? Ito ba? Ito ba? Sige, dito. Ha? Ito na. Ayan na. Ay, parang hindi. Sige. Hindi, no? Parang, Hindi yan. parang mali nga tayo ng pasok. Ano ito? Kasi dapat dito na yan eh. Kasi, Ay, hindi nga ito. mali. Mali. Baka sa kabila pa. Wala, mali. Mali nga. Sa kabila pa. Kakaparas din ang tsura eh, no? Yeah. Sabi lang kanto pa. Oo, kasi Dapat kita mo na agad yan. Eh. Grabe oh. ano yun? Mag-short ang aso. Dito? Baka dito. Wala, hindi naman kalsada ba yan? Sabi. Oo, tama ito yan. Yo. Yun. Ayun ba no? Ayun na nga. Buksan mo pa ba yung gate? Pre. Buksan mo, tapong pa ba dyan? Okay, andito na kami. Oh. Dito na nagtatapos ang vlog. Shout out sa inyong lahat. At syempre, like, comment, and Pero subscribe. sinagad mo ba yung kotse ron? Oh, sagad na sagad yun. Oh, bye-bye na.